Mateo Kapitulo 9. At lumulan siya sa isang daong at tumawid at dumating sa kanyang sariling bayan. At narito, dinala nila sa kanya ang isang lumpo na nakahiga sa isang higaan. At nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, ay sinabi sa lumpo, "Anak, laksan mo ang iyong loob. Ang iyong mga kasalanan ay ipinatatawad na." At narito, ang ilan sa mga eskriba ay nangagsabi sa kanilang sarili, "Ang taong ito'y namumusong." At pagkaunawa ni Jesus ng kanilang mga kaisipan, ay sinabi, "Bakit nang-iisip kayo ng masama sa inyong mga puso? Sapagkat alinbaga ang lalong magaang sabihin, ipinatatawad nan ang iyong mga kasalanan, o sabihin, magtindig ka at lumakad ka, tatapat upang maalaman ninyo na ang anak ng tao'y may kapahamalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan." Sinasabi niya sa lumpo, "Magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa iyong bahay." At magtindig siya at umuwi sa kanyang bahay. Datapwat nang makita ito ng karamihan, ay nangatakot sila at kanilang nilahati ang Diyos na nagbigay ng gayong kapahamalaan sa mga tao. At pagdaraan doon ni Jesus, ay nakita niya ang isang tao na kung tawagay Mateo, na nakaupo sa paningilan ng buwis, at sinabi niya sa kanya, "Sumunod ka sa akin." At siya nagtindig at sumunod ka sa kanya. At nangyari na nang nakaupo siya sa pagkain sa bahay, narito ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan ay nagsirating at nagsiupong kasalo ni Jesus at ang kanyang mga alagad. At nang makita ito ng mga Pariseo, ay sinabi nila sa kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo ang iyong guro sa mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan?" Datapwat nang ito'y marinig niya, ay kanyang sinabi, "Ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Datapwat magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan." Na magkagayoy, nagsilapit sa kanya ang mga alagad ni Juan na nangagsasabi, "Bakit kami at ang mga Pariseo ay nag-aayunong madalas, datapwat hindi nag-aayuno ang mga alagad mo?" At sinabi sa kanila ni Jesus, "Mangyayari bagang mga luksa ang mga abay sa kasalanan, samantalang ang kasintahang lalaki ay kasama nila. Datapwat darating ang mga araw na ang kasintahang lalaki ay aalisin sa kanila, at kung magkagayoy, mag-aayuno sila. At sino may hindi nagtatagpi ng bagong kayo sa damit na luma, sapagkat ang tagpi ay bumabatak sa damit at lalong lumalala ang punit. Hindi rin nagsisisilid ng bagong alak ang mga balat na luma. Sa ibang paraan ay nagpuputok ang mga balat at nagbububo ang alak at nangagsisira ang mga balat, kundi isinisilid ang bagong alak sa mga bagong balat at kapwa nagsisitagal. Samantalang isinasalita niya ang mga bagay na ito sa kanila, narito dumating ang isang pinuno at siya'y sinamba na nagsasabi, "Kamamatay pa lamang ng aking anak na babae, datapwat halina at ipatong mo ang iyong kamay sa kanya at siya'y mabubuhay." At si Jesus ay nagtindig at sumama sa kanya, pati ng kanyang mga alagad. At narito, isang babaeng inaagasang
may 12 taon na, ay lumapit sa kanyang likuran at hinipo ang laylayan ng kanyang damit, sapagkat sinabi niya sa kanyang kalooban, kung mahipo kuman lamang ang iyong damit, ay gagaling ako. Tatapat paglingon ni Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, anak, taksan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, at gumaling ang babae mula sa oras na iyon. At nang pumasok si Jesus sa bahay ng pinuno at makita ang mga tumutugtog na mga plauta at ang mga taong nagkakagulo, ay sinabi niya, magparaan kayo sapagkat hindi patay ang dalaga, kundi natutulog. At tinawanan nila siya na nililibak. Datapat ng mapalabas na ang mga tao, ay pumasok siya at tinangnan niya siya sa kamay, at nagbangon ang dalaga, at kumalat ang pagkabantog na ito sa buong lupaing iyon. At pagkaraan doon ni Jesus, ay sinundan siya ng 2 lalaking bulag na nagsisisigaw at nagsasabi, mahabag ka sa amin, ikaw na anak ni David. At nang pumasok siya sa bahay, ay nagsilapit sa kanya ang mga lalaking bulag at sinabi sa kanya ni Jesus, nagsisampalataya baga kayo na magagawa ko ito? Sinabi nila sa kanya, oo, Panginoon, na magkagay kanyang hinipo ang mga mata nila, na sinasabi, alinsunod sa inyong pananampalataya ay siyang mangyayari sa inyo. At nangagdilat ang kanilang mga mata, at mahigpit na pinagbili ni Jesus sa kanila na sinasabi, ingatan ninyong sino may huwag makaalam nito. Datapat sila'y nagsialis at kanilang inilathala ang kanyang kabantugan sa buong lupaing iyon. At samantalang siya nagsisialis, narito sa kanya'y dinala ang isang lalaking pipi na inalihan ng demonyo. At nang mapalabas ang demonyo, ay nagsalita ang lalaking pipi. At nagtaka ang mga karamihan na nagsasabi, kailan may hindi nakita sa Israel ang ganito? Tatapat sinabi ng mga Pariseo, sa pamamagitan ng prinsipe ng mga demonyo, ay nagpapalabas siya ng mga demonyo. At nililibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at ang mga nayon na nagtuturo sa mga sinagoga nila, at ipinangaral ang ebanghelyo ng kaharian, at